So, paradox of expertise. So, yun yung sinasabi na an expert is learn more and more to know less with less. So, si Nicholas Bertler ang nagsabi niyan. So, anong ibig sabihin nitong paradox of expertise? Papasok na lang ako dun sa computer science. Okay. Kung ang degree mo is Bachelor of Science in Computer Science, it assumes na marunong ka sa programming. Pero hindi lang programming ang dapat expertise mo. You should know computer graphics, you should know you should know artificial intelligence, you should know robotics. Okay? Yung ganyan. Kasi yung iba concentrate sa coding. Yung coding, pag gumawa ka ng isang project o isang software na project sa company, kailangan meron kang ring expertise sa hindi lang sa project, sa financial. No? Kailangan mo may knowledge ka sa managerial accounting or sa engineering economics, no? So, pag magiging engineer ka halimbawa, you should know how yung perpetuity, annuity, yung ganyan, engineering economics yan, and managerial accounting, yung cost volume profit analysis, para maitama mo yung costing, magkano gagastusin at magkano kikitain. So, halimbawa ikaw nasa computer science, so Bachelor of Science in Computer Science. So, lahat ng areas ng ComSci na pwede mong matutunan sa school o pwedeng maituro sa school, dapat alam mo. So, why is it hindi lang programming ang inaano sa major subjects, meron din doon computer graphics. Yung computer graphics na yun, pwedeng theoretical or pwedeng gumamit ka ng mga photo editing softwares, video editing softwares, yung mga ganun. Diba? Parte rin kasi ng computer science ngayon, yung multimedia, kasi pumapasok na i-upload mo siya online. Yung mga website, it includes multimedia capabilities na at yung i-upload mo sa social media platforms. So, pag sinabi mo paradox of knowledge, paradox of expertise, parang expert ka sa programming without knowing, okay? You know programming languages, PHP, Java, Visual Basic, Pax Pro, Go, at kung ano-ano pang programming languages yan. Alam mo lahat yan. Pero yung broader context na kailangan mong matutunan na hindi lang code ang sakop ng computer science, doon ka nagkakamali. Kasi habang nagiging expert ka sa programming, lumiliit yung pagtingin mo sa ibang aspect o sa ibang areas ng computer science. Yun ang pinakamadali. Yun yung main point. Pag ikaw naman nasa company, gumagawa ka ng IT software as a project, you know how the hardware and the software works. Expertise mo yan. Pero paano gagana yung diba? Paano yung maintenance mo? Kailangan mo ng funds. Yung software and hardware mo is considered an asset. So, kailangan may alam ka rin na asset concepts o asset terminologies para alam mo kung ano yung papalitan. Magkano yung gagastusin, yung mga ganyan. Kasi, may isa kulang na tayo Focus tayo dun sa isang bagay without acknowledging na meron pang something bigger kaysa dun sa ating expertise. Kasi lumiliit na yung ating tingin. Gumagaling tayo sa programming, pero nakakalimutan natin yung iba't ibang mga bagay. Yeah? Sa kumpanya ka, nasa IT department ka, pero yung mga software na gagawin mo, accounting software, HR software, so kailangan may alam ka rin sa mga bagay na ganoon kasi yun ang gagawa mo ng software. That is what you call paradox of expertise. Sarap pakinggan expert ka, di ba? May alam ka dun sa specific, sa subject matter na yun. Now, dapat maintindihan mo rin na
dapat mag-aral ka pa rin doon sa ibang mga bagay na pwedeng review na lang. Kasi nga, on a wider scope. You are a programmer, but ano ba yung mga software na gagawin mo for the specific department of the company. So, yun lang po.